Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1818-25. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang mga salita ni Lewis, sumagot si Geoff sa medyo nakasimangot na tono, mas mabagal ka kaysa sa akin. Sa loob lamang ng isang taon, nakalusot siya sa Mastery Eminent Saint Stage mula sa Intermediate Refined Saint Stage, na patuloy na lumampas sa 5 yugto. Natural, sa totoo lang, 5 sunod-sunod na yugto lang ang nalampasan niya dahil sa Devouring Dark Devil technique. Kung hindi siya makakalusot sa Mastery Eminent Saint Stage sa maikling panahon. Gayunpaman, talagang nalampasan niya ang 5 magkakasunod na yugto, kaya ang bilis ng kanyang cultivation ay mas mabilis kaysa kay Lewis na nakalampas lamang sa 1 yugto. Sa pagkakaalam ko, ang vital energies at dugo ng mga kabataang babae na naabsorb mo ay higit pa sa kung ano ang naabsorb ko. Si Geoff ay tumangala pa nang maabot niya ang bahaging ito ng kanyang pangungusap. Humph! Kahit na ang dami ng vital energies at dugo ng mga kabataang babae na naabsorb ko ay bahagyang mas malaki kumpara sa iyo, ano ang dati mong cultivation base at ano ang dati kong cultivation base? Maihahambing pa ba ang dalawang iyon? Malamig na bamantong hininga si Lewis, iniisip na si Geoff ay lubos na walang hiya. To think na naglakas loob talaga siyang ikumpara ang bilis ng kanilang cultivation sa nakalipas na 1 taon. Si Geoff ay orihinal isa lamang Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator, natural, mas madali para sa kanya na itaas ang kanyang cultivation base gamit ang Devouring Dark Devil technique sa pamamagitan ng pagsipsip ng mahahalagang dugo at enerhiya ng mga kabataang babae. Si Lewis, sa kabilang banda, ay nasa tuktok na ng Divine Saint Stage dati kaya hindi magiging madali para sa kanya na makalusot kahit na may tulong siya mula sa Devouring Dark Devil technique. Kontento na siya na makalusot sa Early Exemplary Saint Stage sa loob lamang ng 1 taon. Bukod dito, hindi siya ordinaryong maagang huwarang Saint Stage na powerhouse. Palas Master Brooks, hindi talaga kita maintindihan. Sa orihinal, sa iyong cultivation base, siguradong uunlad ka ng husto kung lalamunin mo ang mahahalagang enerhiya at dugo ng mga dalagang-dalaga ng walang pagpipigil habang nililinang ang Devouring Dark Devil technique. Gayunpaman, ayaw mong hawakan ang mga birhen na iyon kahit na ano. Hindi lang iyon, ngunit talagang hindi mo ako hinahawakan sa harap mo. Sinabi ni Geoff, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang pagkakaiba ng mga ordinaryong kabataang babae sa mga dalagang iyon. Firms. Muling bamantong hininga si Lewis ngunit hindi tumugon kay Geoff. Sa puso ni Lewis, may sikreto na siya lang ang nakakaalam. Matagal na panahon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng isang napaka-cute na anak na babae na iniwan ng kanyang namatay na asawa. Dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa mula sa isang mahirap na trabaho, itinatangi niya ang kanyang anak na isinilang bilang kapalit ng buhay ng kanyang asawa at itinuring itong isang munting prinsesa. Gayunpaman, ang kapalaran ay pabago-bago tulad ng panahon. Noong taon na ang kanyang anak na babae ay naging 16 na taong gulang, siya ay nasa isang kritikal na yugto ng paggawa ng isang pambihirang tagumpay kaya hindi niya sinamahan ang kanyang anak na babae. Noon ang kanyang anak na babae ay ginahasa ng isang walang kwentang mayaman na bata. Paglabas niya sa closed-door cultivation, ang nakita lang niya ay ang bangkay ng kanyang anak na matagal nang patay at isang note na iniwan nito. Nagpasya siyang magpakamatay dahil sa paglabag sa kanyang kailan isang puri. Bagamat nilipol na niya ang buong pamilya ng walang kabuluhang mayaman, hindi na maibabalik sa kanya ang kanyang anak. Dahil sa pagkamatay ng nag-iisang miyembro ng kanyang pamilya, buong puso at kaluluwa niya ang kanyang inilagak sa paglinang at nakamit niya ang dati. Naturally, alam niyang mas mahusay na sumipsip ng vital energies at dugo ng mga dalagang-dalaga kapag nilinang ng isa ang Devouring Dark Devil technique. Gayunpaman, sa tuwing nakikita niya ang mga inosenteng dalagang iyon, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang anak. Dahil dito, wala siyang pusong kumilos sa kanila. Hindi lang iyon, pero pipigilan din niya si Geoff kapag nakita niyang pinupuntiryan niya ang mga dalagang dalaga. Halimbawa, sa sandaling ito, talagang narito siya para pigilan si Geoff, ngunit huli na siya. Whoosh! Habang itinataas ni Lewis ang kanyang kamay, ang lupa ay nagsimulang tumaas sa hangin bago nito tinakpan ang tuyong bangkay ng dalaga, nakahiga sa kanya. Hindi lang kita maintindihan.
Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon ni Joff na masaksihan ito, hindi pa rin siya nagkaimik. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit napaka-protective ni Louis sa mga dalagang ito. Palace Master Brooks, sa tingin ko ay mas mabuti kung hindi na tayo magkikita. Tumingin si Joff kay Louis bago siya tila nag-transform sa isang bog zone ng hangin at umalis na parang nagtatago sa Diyos ng salot. Hindi nagalit si Louis. Lumipad din siya palabas sa ibang direksyon. Kung maaari, hindi rin niya gustong makipagkita kay Joff. Alam niyang kapag nakita niya si Joff, hindi niya maiwasang makialam sa usapin ni Joff kapag tinutukan niya ang mga dalagang dalaga. Bagaman hindi niya anak ang mga dalagang iyon, ipinaalaala nila sa kanya ang kanyang hindi mabata na nakaraan. Para itong tinak sa puso niya. Kung si Louis ay kasing pidgel ni Joff sa simula pa lang at tina-target ang mga dalagang dalaga, malapit na sana siyang makapasok sa Intermediate Exemplary Saint stage kung hindi pa siya nakakalusot. Sa kasalukuyan, kailangan pa niyang magtanim ng 3 buwan bago siya kumpiyansa na makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Dapat aminin na sina Louis at Joff ay nananatiling mababa ang profile. Hindi lang iyon, ngunit pumili din sila ng isang liblib na lugar sa kanluran ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa lugar na ito, walang mga puwersang pang-4 na antas o ika-5 antas, higit pa sa mga parang ika-3 antas na puwersa. Dahil dito, hindi sila natuklasan ng sinuman sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, walang pader na maaaring manatili ng walang mga bitek magpakailanman. Lumipas ang 1 pang kalahating taon nang unti-unting kumalat ang mga kakaibang insidente sa kanluran ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Ang taong nagpakalat ng balita ay isang katutubong naninirahan sa kanlurang rehiyon. 3 taon na ang nakalilipas, umalis siya para gumala sa mundo at kababalik lang. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya, natuklasan niya na ang kanyang bayan isang maliit na nayon na parang isang paraiso ay wasak. Bukod dito, marami rin ang mga bangkay. Batay sa mga bangkay, malinaw na sila ay namatay kanina pa. Ang ilang mga bangkay ay mukhang ordinaryo. Gayunpaman, ang kakaiba ay maraming mga bangkay ng mga kabataang babae ay mga tuyong bangkay. Anong nangyayari? Ang kakaibang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Laking gulat niya na pansamantala niyang nakalimutan ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya. Kasunod nito, nagsimula siyang mag-imbestiga sa mga nakapaligid na lugar. Ang lahat ng mga lugar na kanyang inimbestigahan, ang mga maliliit na bayan at mga nayon na dating abala sa buhay, ay pawang sira. Bukod dito, ang mga bangkay sa mga bayan at nayong ito ay katulad ng mga bangkay sa kanyang nayon. Ang iba pang mga bangkay ay normal. Ang mga bangkay lamang ng mga dalaga ang ginawang tuyong bangkay. May mali. Sa huli, hindi na siya nang ahas na mag-imbestiga at nagpas siyang tumakas sa liblib na lugar na ito sa kanluran. Ito ay kung paano nagsimulang kumalat ang balita. Hoy! Narinig mo ba ang tungkol dito? Lahat ng nasa maliliit na bayan at nayon sa kanluran ay nalipol na. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang mga bangkay lamang ng mga dalaga ang ginawang mga tuyong bangkay. Talagang kakaiba. Mga tuyong bangkay. Anong uri ng mga tuyong bangkay? Bakit hindi ka pumunta doon at tingnan kung gusto mong malaman? Sa paglipas ng panahon, ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa ilang lungsod sa paligid ng liblib na lugar sa kanluran. Maraming mausisa na tao sa mundong ito. Dahil dito, marami sa kanila ang nakipagsapalaran sa liblib na lugar ng magkakagrupo. Nang personal nilang nasaksihan ng sarili nilang mga mata ang lahat, sa wakas ay napagtanto nilang totoo nga ang chismis na narinig nila. My goodness! Sino ang gumawa nito? Lahat ng mga kabataang babae ay lubhang nakakaawa. Hindi lamang sila pinatay, ngunit sila ay ginawa pang mga tuyong bangkay. Sandali lang. Tingnan mo. Walang mga palatandaan ng pinsala sa mga kabataang babae na ito, hindi katulad ng mga ordinaryong bangkay. At saka, hubot-hubad silang lahat. Hoy, sa tingin ba ninyong lahat ay posibleng gawa ito ng Devil Cultivator? Kung talagang ginawa ito ng isang Devil Cultivator, kung gayon ang pamamaraan ng paglilinang ay talagang masyadong hindi makatao. Sa mga mausisa, maraming mga taong may karanasan at may kaalaman. Habang nag-uusap sila, nagsimula na rin silang gumawa ng conclusion. May isang Devil Cultivator na nagil-inang ng ilang hindi makataong Devil Dao cultivation method na malayang gumagala sa liblib na lugar sa kanluran.
Walang kakulangan ng mga Devil Cultivator sa Dao Marshall Saint Land, at malawak din silang kinikilala sa Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, ang mga Devil Cultivator na kinikilala ay ang mga Nagle-inang ng ordinaryong Devil Dao cultivation methods. Ang mga Devil Cultivator na Nagle-inang ng hindi makataong Devil Dao cultivation methods ay kinasusuklaman ng lahat ng tao sa Dao Marshall Saint Land. Kung isang tao lang ang nagpapakalat ng balitang ito, baka may mga taong nagdududa. Gayunpaman, ang balitang ito ay kinumpirma ng daan-daan at libu-libong tao. Ang bilang ay patuloy na lumaki nang kumalat ang balita. Walang alinlangan na totoo ang balitang ito. Naaalala ko 2 taon na ang nakalipas, ang quasi-third-rate force, Mystical Sky Mansion, ay naglabas ng balita na ang Devouring Dark Devil technique ay muling lumitaw sa mundong ito. At saka, ang taong nakakuha ng Devouring Dark Devil technique ay si Lewis, ang dating Palace Master ng Mystical Sky Mansion 7 Palace. Ang sabi ng chismis na ang Devouring Dark Devil technique ay isang top tier na hindi makataong paraan ng paglilinang ng Devil Dao. Ito ay nilinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng mahahalagang enerhiya at dugo ng mga kabataang babae. Ang lahat ng mga kabataang babae na nahuli ng mga naglilinang ng Devouring Dark Devil technique ay magiging mga tuyong bangkay sa huli. Oy, posible bang gumawa ng kakaibang lugar ang liblib na lugar sa liblib na lugar? Paglalamon ng Dark Devil technique. Ngayong nabanggit mo na, naalala ko na rin. Kung ito talaga ang Devouring Dark Devil technique, may saysay na ang lahat ngayon. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang lahat ng mga taong pinatay at ang mga kabataang babae na ginawang mga tuyong bangkay ay mga gawa ni Lewis, ang dating Palace Master ng Mystical Sky Mansion 7 Palace? Malamang. Napakabilis, sinimulan ng mga tao na i-connecta ang mga kakaibang insidente sa liblib na lugar sa kanluran sa Devouring Dark Devil technique. Ang lahat ng sisihin ay agad na inilagay kay Lewis, ang dating Palace Master ng Mystical Sky Mansion 7 Palace, dahil alam lang ng mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land na nakuha niya ang Devouring Dark Devil technique. Lang nakakaalam na nakuha rin ni Geoff ang Devouring Dark Devil technique. Palace Master Brooks, parang nalantad na tayo. Mukhang kailangan nating humiga sandali. May plano ka ba? Nagkagulo pa rin ang mga lugar sa kanluran nang magkita sina Geoff at Lewis sa isang bakanteng kagubatan ng bato sa liblib na lugar sa kanluran ng lower province ng Dao Marshall Saint Land. Maliwanag na alam nilang nalantad ang kanilang mga gawa. Ano sa tingin mo ang mga plano ko? Magtago ka, syempre. Hindi tulad mo, hindi ako makakabalik sa Mystical Sky Mansion ng Lantaran pagkatapos linangin ang Devouring Dark Devil technique at pumatay ng napakaraming kabataang babae, tama ba? Sumagot si Lewis sa malalim na boses. Haha. Kung ganoon, nagpaalam na ako sa iyo, Palace Master Brooks. Hindi lang iyon, ngunit iiwan ko si JC sa iyong pangangalaga. Tutal, nalaman pa natin ang lahat tungkol sa Devouring Dark Devil technique. Si Geoff ay nagpaalala kay Lewis bago siya umalis. Hindi na ako maaaring manatili dito. Pagkaalis ni Geoff, nagsimula na ring umalis si Lewis. 1819. Alam ni Lewis ang kanyang sariling mga kakayahan. Bagamat nakapasok na siya sa Intermediate Exemplary Saint Stage, marami pa ring tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land na maaaring talunin siya. Isantibi ang quintessential Saint Stage Watchers mula sa upper province ng Dao Marshall Saint Land, ang mga pinuno mula sa quasi-third-rate forces tulad ng Azure Cloud Mansion at Mountain Shade Black Market ay malalakas na powerhouse na madaling pumatay sa kanya. Sinabi na pareho na ang kanilang cultivation base ay nasa tuktok na ng Exemplary Saint Stage. Bukod sa kanilang dalawa, mayroon ding iba pang mga pinuno ng quasi-third-rate forces, kabilang ang Mansion Master Agustin ng Mystic Sky Mansion. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa Mastery Exemplary Saint Stage. Maliban doon, mayroon ding mga elite figure tulad ng Deputy Leader ng Mountain Shade Black Market, Baltazar, na isang powerhouse sa Intermediate Exemplary Saint Stage. Ang mga taong tulad niya ay isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa Mastery Exemplary Saint Stage. Sa sandaling ito, hindi siya katugma sa kanila. Baltazar. Nakapasok na rin ako sa Intermediate Exemplary Saint Stage. Ang araw na makapasok ako sa Mastery Exemplary Saint Stage ay ang araw na mamatay ka. May masamang kislap sa mga mata ni Lewis. Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na linangin ang Devouring Dark Devil technique ay para maghiganti kay Baltazar.
Sa paglipas ng panahon, unti-unting kumalma si Luis. Hindi kapaki-pakinabang para sa akin na kumilos sa oras na ito. Kailangan kong mag-lay low sandali. Magtutuon ako sa aking martial tactics at divine ability. Ang divine ability na binanggit ni Luis ay ang divine ability na nakapaloob sa Devouring Dark Devil technique. Ang divine ability ay hindi isang walang silbi na mababang grade na divine ability. Maging si JC ay hindi sigurado kung ano iyon dahil ang mga powerhouse lamang sa itaas ng banal na stage ng banal ang makakaunawa at makapaglilinang nito. Di nagtagal, umalis din si Luis sa kanlurang bahagi ng lower province ng Dao Martial Saint Land. Samantala, ang balita tungkol sa paglitaw ng Devouring Dark Devil technique ay nagsimulang kumalat ng higit pa at higit pa. Sa kalaunan, karamihan sa mga tao sa lower province ng Dao Martial Saint Land ay narinig ang tungkol dito. The Devouring Dark Devil Technique. Ano ang Devouring Dark Devil Technique? Habang kumalat ang balita tungkol sa Devouring Dark Devil Technique, mas naging sikat ang technique. Hindi alam ng maraming tao ang pagkakaroon nito bago ito. Kung tutuusin, matagal na rin simula noong sikat ang Devouring Dark Devil Technique. Sa kasalukuyan, ang mga nakakaalam ay karamihan sa mga taong mula sa mas malalakas na puwersa na mayroon pa ring mga taong nabuhay sa panahong iyon. Ang Devouring Dark Devil technique ay nilinang sa pamamagitan ng paglamon sa vital energy at dugo ng mga kabataang babae. Mas mabuti pa kung ito ay isang birhen. At saka, ang mga bangkay ng mga kabataang babae ay magiging mga tuyong bangkay. Habang kumalat ang mga detalye ng Devouring Dark Devil technique, ang lower province ng Dao Martial Saint Land ay nahulog sa kaguluhan at gulat. Ang mga kabataang babae, lalo na, ay nagnanais na makapaghukay sila ng isang butas upang mapagtataguan dahil sila ang pangunahing target ng mga Devil Cultivator na nililinang ang Devouring Dark Devil technique. Dahil ang lower province ng Dao Martial Saint Land ay nasa estado ng gulat, natural lamang na ang mga quasi third rate na puwersa at fourth rate na puwersa ay nakuhanan ito ng hangin. Talaga bang balak ni Luis na maging katulad ng Devil Cultivator na nagil-inang ng Devouring Dark Devil technique noon at naging kaaway ng publiko? Maraming matataas na opisyal mula sa ika-4 na antas na puwersa ang nagsimulang magmura. Maswerte ako na nakilala ko si Mansion Master Agustin ng Mystical Sky Mansion minsan. Siya ay isang napakamatuwid na tao. Hindi ko maintindihan kung paano lumitaw ang isang hamak na tulad ni Luis sa Mystical Sky Mansion. Maraming mga quasi-third rate forces sa high-ranking officials ang nagsabi. Ang mga quasi-third rate na puwersa ay nakatayo sa tuktok ng lower province ng Dao Martial Saint Land. Natural, pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa bagay na ito, walang paraan na hindi nila ito maaaring baliwalain dahil ang kaguluhan at gulat ay bumaba na sa lower province. Kahit na mag-cultivate si Luis sa loob ng 2 taon, hindi pa siya magiging ganoon kalakas kahit na nililinang niya ang Devouring Dark Devil technique. Kailangan natin siyang patayin bago pa siya lumakas ng husto. Kung hindi natin siya mapatay noon, maraming buhay ang mawawala sa lower province ng Dao Martial Saint Land, sabi ng isa sa mga third-rate na pinuno mula sa isang quasi. Desidido siyang patayin si Luis. Kasabay nito, ang mga pinuno mula sa iba pang quasi third-rate na puwersa ay nagsimulang mag-order ng mga powerhouse mula sa kanilang mga sekta upang magtungo sa mga liblib na lugar sa kanlurang bahagi ng lower province ng Dao Martial Saint Land. Maging ang mga puwersang pang-4 na antas ay nakiisa upang tumulong din. Bagamat marami sa mga kasalukuyang powerhouse sa lower province ng Dao Martial Saint Land ay wala sa panahon ng magulong panahon ng unang lumitaw ang Devil Cultivator na nag-cultivate ng Devouring Dark Devil technique, alam nila kung gaano kaitikot ang isang Devil Cultivator na nag-cultivate ng Devouring Dark Devil technique ay mula sa mga tala sa kanilang mga sekta. Noon, ang Devil Cultivator na nag-cultivate ng Devouring Dark Devil technique ay umaasa sa kanyang cultivation base sa tuktok ng Exemplary Saint Stage at pumatay ng ilang powerhouses sa tuktok ng Exemplary Saint Stage noong napapalibutan siya ng mga ito. Kasama dito ang maraming Mastery Exemplary Saint Stage powerhouses din. Kahit noon pa, nagawa niyang makatakas sa huli. Ang Mystical Sky Mansion ay nagpadala ng 2 sa mga tagapangalaga nito. Para naman kay Mansion Master Agustin, kailangan niyang manatili sa mansyon para bantayan ang Mystical Sky Mansion.
Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang dalawang guardians ng Mystical Sky Mansion, si Agustin, na naglalakad pabalik-balik sa hardin na nakakunot ang noo sa mukha, ay nakaramdam ng bugzo ng hangin sa kanyang mukha. Kasunod nito, isang sinaunang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Isa itong matanda na may isang braso lang. Kung nariyan si Alvin, makikilala niya siya bilang ang matandang lalaki na nagbabantay sa spirit pool ng Heaven Palace. Siya rin ang master ng Guardian Gerald at ang Grand Master ng nakatatandang kapatid ni Alvin, si Gory. Senior Uncle. Nang makita ni Agustin ang matanda, hindi siya nang ahas na manligaw at agad siyang binati ng bow kahit na siya ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Ang matandang nakatayo sa kanyang harapan ay ang nakatatandang kapatid ng kanyang amo. Siya ang pinaka-senior na miyembro sa Mystical Sky Mansion. Ang tila kaaya-ayang mata ng matandang lalaki ay malamig na kumikinang habang sinabi niya, "Mansion Master, hindi mo na kailangang maging magalang. Nandito ako para humingi ng pabor. Payagan mo akong umalis sa Mystical Sky Mansion para mahanap ko si Luis at personal siyang mapatay." Senior Uncle, haharapin ng dalawang guardians ang usaping ito. Hindi na kailangan mong personal na gumawa ng hakbang. Ngiti ng pilit si Agustin. Hindi naman sa nagdududa siya sa lakas ng matanda. Kaya lang hindi niya maisip na nagtatrabaho pa rin ang matanda para sa Mystical Sky Mansion kahit nasa katandaan na. Mansion Master, ang brat na iyon, si Luis, ay matagal nang nilinang sa tabi ko. Bagamat hindi kami master at disipulo, pakiramdam ko ay responsibilidad kung linisin ang kalat na ito. Giit ng matanda. Walang dahilan para tanggihan ko ang iyong kahilingan kung determinado ka, Senior Uncle. Gayunpaman, isaalang-alang ang iyong lakas. 2 taon na ang nakalipas mula nang nilinang ni Luis ang Devouring Dark Devil technique ng walang anumang pagpipigil. Malamang ay nakapasok na siya sa Intermediate Exemplary Saint Stage. Sabi ni Agustin. Hindi niya maiwasang paalalahanan ang matanda. Ano? Nagdududa ba ang Mansion Master sa lakas ng matandang ito at sa tingin niya ay mas mahina ang matandang ito kaysa sa brat na iyon, si Luis? Habang nagsasalita ang matanda, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan at binalot si Agustin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Agustin. Baka sa mukha niya ang tuwa. Senior Uncle, ikaw. Nakagawa ka na ng breakthrough. So, nakita lang ni Agustin ang likod ng matanda bilang tugon sa kanyang tanong. Sa Heaven Palace ng Mystical Sky Mansion. So, isang figure ang mabilis na lumayo sa direksyon ng pangunahing tirahan at nakarating sa entablado sa kalagitnaan ng bundok ng Heaven Palace sa isang kisap lang ng mata. Nakatayo siya sa harap ng isang malayang patio. Ang figure ay walang iba kundi si Gory. Ano ang ginagawa ninyong lahat, palihim na lumilibot sa tirahan ni Junior Brother Alvin? Tanong ni Gory sa mahinang boses habang itinataas niya ang kanyang kamay. Ang hangin ay gumalaw habang ang isang hindi nakikitang enerhiya ay malupit na kinuha ang mga taong nakatago sa paligid at itinapon sila sa lupa. Wah! Wah! Ang mga taong itinapon sa lupa ay mga disipulo mula sa Dalton clan sa Mystical Sky Mansion. Lahat sila ay pinigilan ng makapangyarihang invisible energy hanggang sa puntong nagsusuka na sila ng dugo. Banal. Banal na stage ng santo. Ang isa sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na ang cultivation base ay mas mataas ay biglang nagbago ng kanyang ekspresyon. Nang muli siyang tumingin kay Gory, tila nakakita siya ng multo. Gory, ikaw. Kay nakalusot ka na ba sa Divine Saint Stage? Dun, sa lumalabas, karapat-dapat kang marank number 5 sa Mystical Sky Ranking. Masasabi mo talaga na nakagawa ako ng tagumpay, sabi ni Gory habang walang pakialam na nakatingin sa alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Ang disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na nagsalita kanina ay ika-5 ranggo sa Mystical Sky Ranking. Nakapasok siya sa tuktok ng Eminent Saint Stage kamakailan. Dahil dito, masasabi niya kaagad na si Gory ay nakalusot sa Divine Saint Stage. Bagamat katatapos lang niyang makapasok sa tuktok ng Eminent Saint Stage, hindi magiging madali para sa ibang powerhouses sa tuktok ng Eminent Saint Stage na saktan siya. Tanging ang mga powerhouse sa Divine Saint Stage o mas mataas ang may kakayahang masaktan siya ng ganoon kadali. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagtagal upang malaman na si Gory ay nakalusot sa Divine Saint Stage.
The Divine Saint Stage. Ang iba pang mga alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay halos himatayan nang marinig nila ang mga salita ni Don. Ang isang Divine Saint Stage powerhouse ay sapat na malakas upang durugin sila gamit lamang ang kanyang pinky na mag-isa. Senior Brother Gory, congratulations! Sa sandaling ito, bumukas ang pinto sa isang silid. Kasunod noon ay dahan-daang lumabas ang isang makisig na binata na nakasuot ng puti. May nakakapanibagong ngiti sa kanyang mukha. Junior Brother Alvin, sa wakas ay nakalabas ka na mula sa closed door cultivation. Nagulat na sabi ni Gory, talagang dumating ako sa ganoong oras. Lumabas ako mula sa closed door cultivation kalahating buwan na ang nakalipas at sinusubukan kong intindihin ang martial tactics. Kaya naman agad kong narinig kung ano ang nangyayari sa labas. Ang binata na lumabas ng silid ay walang iba kundi si Alvin. Dahil siya ay may disguise at binago ang kanyang pagkakakilanlan, si Alvin ay hindi na lamang nakasuot ng purple na damit. Junior Brother Alvin, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Hiniling ni Gory ang opinyon ni Alvin habang pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Don at sa iba pa. Huwag mo kaming pakialaman. Huwag kalimutan na ipinagbabawal ng Mystical Sky Mansion ang pagpatay sa estate. Natakot si Don nang makita niyang nakatingin sa kanya si Gory. Ang iba pang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay nakaawang nakatingin kay Alvin na parang humihingi sila ng awa. Sa sandaling ito, lubusan nilang nakalimutan na nagalit sila kay Gory dahil tinitiktikan nila si Alvin. 1820. Hayaan mo sila, walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatingin sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Scram! Sinabi ni Gory na may singkit na mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Alvin at nakita niya ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na nakaupo doon na tulala. Matapos tumakas ang mga tao mula sa Dalton clan, pumasok si Gory sa bakuran na may inis na ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto kong sorpresahin ang aking matanda nang ako ay lumabas mula sa saradong pagtatanim ngayon. Sino ang nakakaalam na wala siya? Kaya ba pumunta kaagad si Senior Brother Gory para ibahagi ang balita? Nakangiting tanong ni Alvin. Tumanggaw si Gory. Natatakot ako na hindi magtatagal bago kumalat ang balita ng iyong tagumpay sa Divine Stage sa Mystical Sky Mansion sa pamamagitan ng mga taong iyon. Sa pagkakaalam ko, kahit ang Mansion Master ay hindi nakarating sa Divine Stage noong siya ay kasing edad mo. Pinuri ni Alvin. Sige, stop complimenting me. Okay lang kung gagawin ng iba, pero ang awkward naman kapag galing sa iyo, nagmamadaling iwinagayway ni Gory ang kanyang mga kamay at sinabing, sino ba ang maglalakas loob na banggitin ang kanilang likas na talento sa harap ng isang freak na tulad mo? Oo nga pala, ang atmosphere sa mansyon ay parang hindi tama noong papunta ako rito. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang Devouring Dark Devil technique ay lumitaw na. Mataimtim na sinabi ni Alvin. Siya ay lumabas mula sa closed door cultivation kalahating buwan na ang nakalipas, kaya't narinig niya ang tungkol sa nangyari. Hindi ba't lumitaw na ang Devouring Dark Devil technique kanina? Naguguluhan na tanong ni Gory. Halos 2 taon na ang nakalipas, ang Mystical Sky Mansion ay kumilos laban sa Rising Sky Mansion para sa Devouring Dark Devil technique. Natural, hindi nila alam na ang Devil Daw cultivation method ay ang Devouring Dark Devil technique sa simula. Nang matuklasan nila kung ano iyon, si JC, ang salarin at young master ng Rising Sky Mansion, ay inalis na. Sa kasalukuyan, ang mga liblib na lugar sa kanlurang bahagi ay naging mga ghost town. Halos lahat ng naroon ay namatay. Ang mga kabataang babae, lalo na, ay ginawang mga tuyong bangkay. Mataimtim na sinabi ni Alvin, ngayong ang bagay na ito ay kilala sa buong Lower Province. Ang mga kabataang babae, kabilang ang mga mula sa aming Mystical Sky Mansion, ay lahat ay nakakaramdam ng takot. Sigurado na ito ay ang Devouring Dark Devil technique dahil may isang precedent sa nakaraan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo katulad ng nangyari noon, sabi ni Alvin. Sa orihinal, si JC lamang ang nagal-inang ng Devouring Dark Devil technique. Gayunpaman, pagkatapos niyang iligtas, mayroong higit sa isang tao na nililinang ang Dark Devil the technique. Ibig mong sabihin,
Nalinang na ni Palace Master Brooks ang Devouring Dark Devil technique at ang mga insidente sa liblib na lugar sa kanlurang bahagi ng Lower Province ay kanyang ginagawa. Napabuntong hininga si Gory. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong kalaking bagay habang siya ay nasa closed-door cultivation. Si JC ay maaaring nasa isang pisikal na koma, ngunit hindi mahirap para sa kanya na makipag-usap sa iba sa kanyang mga labi na kanyang kaluluwa na hindi pa ganap na nakaka-recover. Kaya napakasimple para sa kanya na ituro ang Devouring Dark Devil technique kay Palace Master Brooks. Malakas na pag-isip ni Alvin, maaaring magkaroon si Palace Master Brooks ng kasunduan sa pagliligtas kay Shu. Paglalamon ng Dark Devil technique. Hindi ko akalain na may makakapagbago ng ganoon kabilis. Noong nakaraan, mahinahon ang ugali ni Palace Master Brooks, ngunit ngayon. Bamantong hininga si Gory. Minsan ang pagkahumaling sa paghihiganti ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang tao. Mataimtim na sinabi ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Si Louis ay ang dating Palace Master ng Mystical Sky Mansion's Heaven Palace. Hindi man sila pamilyar sa isa't isa, mayroon pa rin silang kaunting interaksyon dito at doon. Ang unang impresyon ni Alvin sa kanya ay siya ay isang mabait na elder. Gayunpaman, isang binhi ng puot ang tumubo sa puso ng mabait na elder dahil sa kahihiyan na dinanas niya mula sa deputy leader ng Mountain Shade Black Market, Baltazar. Hindi na niya napigilan ang kanyang pangangailangan para sa paghihiganti nang malaman niya ang tungkol sa Devouring Dark Devil technique. Ang binhi ng puot ay umusbong at lumago sa halip. Si Louis ay maaari lamang sumipsop ng maraming mahahalagang enerhiya at dugo ng mga kabataang babae upang linangin ang Devouring Dark Devil technique upang mabilis na mapabuti ang kanyang cultivation base hanggang sa makapaghiganti siya sa deputy leader ng Mountain Shade Black Market, Baltazar. Gayunpaman, si Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Market, ay sumobra. Kung ako si Palace Master Brooks at napahiya ng ganoon, hindi ko rin ito matatanggap. Noong panahong iyon, naroon din si Gory sa eksena ng si Louis ay pinahiya ni Baltazar. Sa tuwing naiisip niya ang pangyayaring ito, ipinagtatanggol pa rin niya si Louis. Kung si Senior Brother Gory ay Palace Master Brooks, at alam mo na hindi ka makakapaghiganti kung maglilinang ka gamit ang mga orthodox na pamamaraan, ano ang gagawin mo kung nahaharap ka sa tukso ng Devouring Dark Devil technique? Tanong ni Alvin. Marahil, ako ay maaaring gumawa ng parehong pagpipilian bilang Palace Master Brooks. Bamantong hininga si Gory, sa aking palagay, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magdusa ng ganoong uri ng kahihiyan. Si Junior Brother Alvin, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang gagawin mo kung hindi ka gaanong talino at ikaw ay nasa posisyon ni Palace Master Brooks? Kung ako ang nasa posisyon ni Palace Master Brooks, tiyak na gugustuhin kong magdusa si Baltazar ng higit sa anupaman. Gayunpaman, malamang na hindi ko linangin ang pamamaraan ng Devouring Dark Devil. May kasabihan, tratuhin ang iba kung paano mo gustong tretuhin. Sa huli, lahat ng mga kabataang babae ay inosente, hinaing ni Alvin. Kung si Alvin sa kanyang nakaraang buhay, tiyak na ginawa niya ang parehong pagpipilian bilang Gory. Gayunpaman, naranasan niya ang init sa mundong ito. Hindi siya handang sirain ang mga inosenteng kabataang babae para lamang sa kanyang kapakanan. Mas gugustuhin mong hindi maghiganti kaysa linangin ang Devouring Dark Devil technique? Tanong muli ni Gory. Siyempre hindi. Madilim na kumislap ang mga mata ni Alvin. Palibhasa'y napahiya sa ganoong paraan at natatapakan ang aking pride. Paanong hindi ako makakapaghiganti para doon? Gayunpaman, kahit na hindi ako pinahihintulutan ng aking lakas na maghiganti sa ganoong paraan, maghahanap ako ng ibang paraan para makapaghiganti. Patuloy na sinabi ni Alvin, halimbawa, nakakaisip ako ng mga paraan para gawin ng iba ang gawain para sa akin. Gawin ng iba na gawin ang trabaho para sa iyo. Natigilan si Gory. Paano? Halimbawa, maaari kong kidnapin ang isa sa mga miyembro ng pamilya ng leader of Mountain Shade Black Market o ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Maaari kong gamitin ang kanilang pamilya bilang leverage at hilingin sa kanila na patayin si Baltazar. Kapag namatay si Baltazar, hahayaan ko ang miyembro ng pamilya nila. Sinabi ni Alvin, kahit napatayin nila ako sa huli, mararamdaman ko pa rin na sulit ito.
Nang marinig ni Gory ang mga salita ni Alvin, nakaramdam siya ng pagkamangha. Sabay buntong hininga niya. Maganda sana kung narinig ni Palace Master Brooks ang iyong mga salita bago niya iligtas si JC. Senior Brother Gory, sinasadya ko lang itong sabihin. Maliwanag na hindi ganoon kadaling agawin ang mga miyembro ng pamilya ng leader of Mountain Shade Black Market o ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, umiling si Alvin at sinabing, kaya naman kahit narinig ni Palace Master Brooks ang mga salita ko, baka hindi niya sila pinansin. Maaaring ganoon ang nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay isang sentimental na tao. Nabalitaan kong dinala niya ang maraming miyembro ng pamilya mula sa kanyang bayan patungo sa Azure Cloud Mansion ilang taon na ang nakakaraan, sabi ni Gory, ibinalik niya ang marami sa kanila sa Azure Cloud Mansion. Imposible para sa bawat isa sa kanila na maprotektahan ang isang powerhouse ng St. Brooks. Ang rurok ng Divine Saint Stage, hindi magiging mahirap para sa kanya na agawin ang isa sa kanila. Ilang taon na ang nakalipas, dinala niya ang maraming miyembro ng pamilya mula sa kanyang bayan sa Azure Cloud Mansion. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Gory. Tanong niya, Senior Brother Gory, narinig ko na ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay napakabata. Ang kanyang pagtaas sa lower province ng Dao Marshall Saintland ay nangyari wala pang 20 taon na ang nakakaraan. Sa panahong iyon, nagawa niyang pamunuan ang Azure Cloud Mansion na tumayo sa tuktok ng lower province at nasa pantay na katayuan sa Mountain Shade Black Market. Oo, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay maalamat sa lower province ng Dao Marshall Saintland. Siya rin ay isang taong hinahangaan ko. Tumanggaw si Gory. Bagaman ang likas na talento at lakas ng leader ng Mountain Shade Black Market ay hindi mas mababa sa kanya, siya ay inalagaan ng Mountain Shade Black Market mula pagkabata. Sa kabaligtaran, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay nagmula lamang sa Mortal Continent. Bilang isang taong nagmula sa Mortal Continent at tumaas sa ganoong taas, sapat na para gawin siyang alamat sa lower province ng Dao Marshall Saintland. Sabi ni Gory bilang paghanga. Mortal Continent. Nagulat si Alvin. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay mula sa Mortal Continent. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw sa isipan ni Alvin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Wala pang 20 taon, mabilis siyang bumangon sa lower province ng Dao Marshall Saintland. Ilang taon na ang nakalipas, dinala niya rito ang kanyang mga kamag-anak mula sa kanyang bayan sa Mortal Continent. Si Dugo sa Hilaga, si Raymond sa Timog, na itinataas ang langit at lupa ng lower province. Tumutukoy si Raymond sa Timog sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Raymond. Noon, Little Fair. Dinala siya ng mga tauhan ng ama. Upang maialis si Little Fair mula sa Greenwave Han Mansion na isang fifth-rate na puwersa, tiyak na hindi mahina ang nasasakupan ni ama. Pwede bang? Isang mahirap paniwalaan na kaisipan ang biglang lumitaw sa isip ni Alvin. Natural, ito ay kanyang haka-haka lamang. Hindi pa niya ito makumpirma. Junior Brother Alvin, ano ang nangyayari sa iyo? Natarante si Gory nang makita niya ang blankong ekspresyon sa mukha ni Alvin habang tulala siyang nakatingin sa unahan. Medyo nanginginig pa ang katawan niya. Hindi niya alam kung bakit biglang nag-react ng ganito ang kanyang junior brother. Gu! Senior Brother Gory. Huminga ng malalim si Alvin at sinubukang pigilan ang kanyang nagngangalit na emosyon. Tumingin siya kay Gory at same time na nagtanong, ikaw. Alam mo ba ang pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Nang makita ni Gory ang mataimtim na ekspresyon ni Alvin, inaasahan niya may sasabihin itong seryoso. Hindi niya inaasahan na tatanungin ito. Hindi alam ni Gory kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ano? Hindi alam ni Junior Brother Alvin ang pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Senior Brother Gory, sabihin mo sa akin. Huminga muli ng malalim si Alvin, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Gory na may mali kay Alvin. Kahit na hindi niya alam ang dahilan kung bakit, naging seryoso siya pati na rin ang sagot niya, ang pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay Raymond.
Marahil, hindi mo pa narinig ang kanyang pangalan, ngunit dapat ay narinig mo ang kasabihang, dugo sa hilaga, Raymond sa timog, itinaas ang langit at lupa ng Lower Province. Raymond sa timog, ay tumutukoy sa kanya. 1821. Raymond sa timog. Raymond. Raymond. Dapat alam ko na. Huminga muli ng malalim si Alvin nang makuha niya ang kanyang kumpirmasyon mula kay Gory. Bahagya na lang niyang kinalma ang sarili pagkatapos ng ilang sandali. Sa nangyari, ang kanyang cheapskate na ama ay ang mansion master ng Azure Cloud Mansion. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Bagamat nakuha na ni Alvin ang kanyang kumpirmasyon, nahirapan pa rin siyang paniwalaan. Sino ang nakakaalam na ang kanyang cheapskate na ama ay ang mansion master ng Azure Cloud Mansion? Ano ang Azure Cloud Mansion? Isa ito sa dalawang nangungunang puwersa sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Bilang isang quasi-third-rate na puwersa, ito ay tumaas sa lahat ng iba pang parang third-rate na puwersa at nasa pantay na katayuan sa pinakamalakas na quasi-third-rate sa mahabang panahon sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, ang Mountain Shade Black Market. Ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng Azure Cloud Mansion hanggang sa ito ay nasa pantay na katayuan sa Mountain Shade Black Market ay dahil sa kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond. Sa nangyari, ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay ang kanyang cheapskate na ama. Hindi sana may ugnay ni Alvin ang kanyang cheapskate na ama sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion kung narinig lang niya ang kanyang pangalan ng mag-isa dahil maraming tao na may parehong pangalan sa mundong ito. Ito ay hindi isang sorpresa sa lahat kung ito ay naging isang coincidence. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang sitwasyon dahil ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay may masyadong maraming pagkakatulad sa kanyang murang ama bukod sa pagkakaroon ng parehong pangalan. Bukod dito, pareho silang mula sa Mortal Continent. Ilang taon na ang nakalipas, dinala pa nila ang kanilang mga pamilya mula sa Mortal Continent patungo sa Dao Marshall Saint Land. Ang kanilang pagtaas sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land ay tumagal din ng wala pang 20 taon. Kahit na ang una at pangalawang katotohanan ay nagkataon, paano naman ang ikatlo at ang ikaapat? Nagkataon lang ba silang lahat? Kaya naman, pagkatapos malaman ang higit pa tungkol sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion mula kay Gory at sa pangalan ng Mansion Master, 100% sigurado si Alvin na ang kanyang ama ay si Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Sa lumalabas, si tatay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Well, lahat ng nakaraan ay may kabuluhan na ngayon. Matapos kumpirmahin na ang kanyang cheapskate na ama ay tunay na Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, naalala ni Alvin ang maraming bagay na may kaugnayan sa kanyang ama at nagawa niyang pagsamahin ang puzzle. Ibig sabihin ba nito na ang mensahe sa voice transmission jade ay dumula sa loob ng exquisite jade box na iniwan sa akin ni ama ay para hanapin ko ang kanyang lalaki para maibalik ako sa Azure Cloud Mansion? Naalala pa rin ni Alvin na pinalampas niya ang pagkakataong makasama muli ang kanyang pamilya dahil sa mga nasira na voice transmission jade slips. Dahil doon, pumunta siya sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land nang walang sinumang maaasahan. Kaya sinabi ni Nympha na si tatay ay hindi isang simpleng tao dati. Kung iisipin, higit pa siya sa simpleng tao. Napangiti ng mapait si Alvin nang maalala niya ang mga salita ni Nympha. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Isa sa dalawang nangungunang powerhouse na nakatayo sa tuktok ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, bukod sa mga tagapag-alaga na ipinadala ng mga first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, ang dalawang pinakamalakas na tao ay walang alinlangan na sina Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market at Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion. Kung hindi nasira ang voice transmission jade na naiwan ni tatay, nasa Azure Cloud Mansion ako ngayon at magiging young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Napabuntong hininga na lamang si Alvin. Ang mga tao ay talagang nasa awa ng kapalaran. Tila ang cheapskate na ama na hinahanap niya mula noong dumating siya sa Dao Marshall Saint Land ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya kailangang dumaan sa napakaraming paghihirap. Kahit na ang paglalakbay sa ngayon ay mahirap, hindi ito walang mga gantimpala.
At least, nakilala ko si Senior Brother Arwin at Senior Brother Gory. Kung diretso lang sana ako sa Azure Cloud Mansion, hindi ko sila makikilala. Nang maisip ito ni Alvin, naramdaman niyang sulit ang paglalakbay sa ngayon kahit na nakakapagod. Bukod dito, kung dumiretso ako sa Azure Cloud Mansion, hindi ako pupunta sa Mystical Sky Mansion. Kung hindi ako pumunta dito, hindi ako makakapasok sa St. Martial Secret Zone. Kung hindi ako pumasok sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion, hindi ko makukuha ang elementary ability, Devuring the Tactic. Nakakuha si Alvin ng 2 high-grade divine abilities sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Ang otherworldly celestial ay hindi masama, ngunit ang elementary Devuring Tactic ay kakaiba. Imposibleng makuha niya ito sa St. Martial Secret Zone ng Azure Cloud Mansion. Sa kabuuan, ang pinsala sa voice transmission Jade Slips ay parehong kapaki-pakinabang at nakapipinsala kay Alvin. Ang naramdaman niya ay ang pinakamalaking pagkawala niya ay ang pagkakataong muling makasama ang kanyang pamilya ng mas maaga. Ang nakuha niya ay ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na lalaki at ang divine ability, ang elementary Devuring Tactic. Gayunpaman, kung dumiretso ako sa Azure Cloud Mansion mula pa sa simula at naging Young Master ng Azure Cloud Mansion, dinala ko rin sana sina Kelly at Little Megan sa Azure Cloud Mansion. Kung iyon ang kaso, hindi nila kailangang magdusa sa mga kamay ng 5-clawed Golden Dragon, Jego. Higit pa rito, kahit na nagpakita ang kambal na kapatid ni Kelly, hindi niya magagawang madala si Kelly palayo dahil sa proteksyon ng mga powerhouse mula sa Azure Cloud Mansion. Nang maisip ito ni Alvin, medyo na-depress siya. Nang makita ni Gory ang napakaraming ekspresyon sa mukha ni Alvin at kung gaano siya ka-emosyonal, hindi niya maiwasang magtanong, Junior Brother Alvin, ikaw. Anong problema? Okay lang ako. Sa wakas ay nanambalik si Alvin nang marinig niya ang boses ni Gory. Alam na alam niya sa kanyang puso na hindi na niya mababago ang nakaraan. Walang silbi ang pag-iisip tungkol dito. Gaya nga ng kasabihan, sa buhay, may nanalo ka, at may natatalo ka. Junior Brother Alvin, mukhang hindi ka magaling. Pagkatapos mong marinig ang pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, naging emosyonal ka. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Nagtanong si Gory bago siya mabilis na nagsabi, natural, kung hindi mo maginhawang sabihin sa akin, maaari tayong magpanggap na hindi ko na itanong ang tanong na iyon. Senior Brother Gory, bagamat matagal na tayong hindi magkakilala, ang pagkakaibigan ay tungkol sa sinseridad. Nagtitiwala ako sa iyo kaya hindi ako abala na sabihin ito sa iyo, sabi ni Alvin, ang dahilan kung bakit ako natuwa nang marinig ko ang pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay dahil ang kanyang pangalan ay katulad ng pangalan ng aking ama. Ang iyong ama ay may parehong pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nagulat si Gory kaya pinutol niya si Alvin. Sino ba ang nakakaalam na may ganoong pagkakataon? Gayunpaman, walang dahilan para matuwa ka kahit na ang iyong ama ay kapareho ng pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, di ba? Natarante si Gory. Naisip niya na medyo nag-overreact si Alvin. Parehong pangalan. Matapos marinig ang mga salita ni Gory, si Alvin ay umiling ng katutubo bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, kami ng aking ama ay parehong mula sa Mortal Continent. Ano? Nang marinig ni Gory ang mga salita ni Alvin, nanlaki ang kanyang mga mata, at may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Junior Brother Alvin, ikaw. Galing ka rin sa Mortal Continent. Lahat ba ng Mortal Continent ay napaka-talented? Una, nandyan ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion at pagkatapos ay ikaw. Para sa iyong ama. Dahil napakataas ng iyong likas na talento, sigurado akong hindi rin maaaring maging mahina ang iyong ama. Batay sa mga salita ni Gory. Malinaw na hindi pa rin niya ginawa ang koneksyon na ang ama ni Alvin ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Akala niya ay binanggit lang ni Alvin na siya at ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay mula sa Mortal Continent para bigyang diin ang kanilang pinagmulan. Senior Brother Gory, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay ang aking ama, sabi ni Alvin nang hindi kumikibo nang makita niyang hindi nakuha ni Gory ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya. Boom!
Ang prangka na pahayag ni Alvin ay parang kidlat sa isang maaraw na araw. Matulala si Gory. Ang mansion master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond, ay ang ama ni junior brother Alvin. Matagal bago nakabawi si Gory mula sa pagkabigla. Tumingin siya kay Alvin at hindi makapaniwalang nagtanong paano ito posible. Kung anak ka ng mansion master ng Azure Cloud Mansion, ibig sabihin, ikaw ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion. Bakit sasali ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion sa Mystical Sky Mansion? Bukod dito, hindi. Alvin ang pangalan mo. Ang apelyido ng mansion master ng Azure Cloud Mansion ay Darfield. Darfield. Alvin. Alvin. Ikaw. Don't tell me ikaw ang pinag-uusapan ng lahat. Yung nagmamayari ng Devil Seal tablet. Hindi. Nakakita ako ng portrait ng lalaki na may Devil Seal U tablet. Baka may alam ka sa kanya na may tactical tablet. Wala, mukhang wala ka. Si Feng na lumitaw sa Rising Sky Mansion noon ay baka ikaw din ang nakabalat kayo kay hindi ikaw si Alvin, di ba? Habang nagsasalita si Gory, lalo siyang nalilito. Tama, ako si Alvin, ang anak ni Raymond, ang mansion master ng Azure Cloud Mansion. Habang nagsasalita si Alvin, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nagsimulang lumipat bago ito nagbago sa kanyang orihinal na hitsura. Ibang-iba pero gwapo pa rin ang mukha. Ikaw talaga. Hindi maiwasan ni Gory na mapanganga nang makita niya ang totoong anyo ni Alvin. Ang hitsura ng taong nakatayo sa kanyang harapan ay kapareho ng larawang nakita niya. Ang tao sa portrait na iyon ay si Alvin. Siya ang maswerteng lalaki na nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagmamayari mo ng Devil Seal Tablet, parang nawala ka na sa balat ng lupa. Akala ko may pinatay ka. Hindi ko inaasahan na magkakakilala ka bilang Mon, na nagdulot ng kaguluhan sa distrito ng Rising Sky Mansion bago itago ang sarili bilang Alvin para sumama sa mystical na Sky Mansion na may bitter ng ngiti ni Gory. Hindi niya inaasahan na ang kanyang junior brother ay ang maswerteng lalaki na nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, hindi ka ba natatakot na ilantad ko sa iba ang tunay mong pagkatao? Dapat mong malaman na kapag nalantad ang iyong pagkakakilanlan, imposibleng makalabas ka ng Mystical Sky Mansion ng buhay. Ang ekspresyon ni Gory ay naging solemn sa isang kisap mata. Gusto mo? Nakangiting tanong ni Alvin. Parang hindi naman siya nag-aalala. Ayoko. Nang sagutin niya ang tanong ni Alvin, may ngiti din si Gory sa kanyang mukha. Natural, hindi siya ang uri ng tao na magtataksil sa kanyang kaibigan. Isantibi ang katotohanan na si Alvin ay mayroon lamang isang Super Saint Weapon, kahit na mayroon siyang 100 o 1,000 Super Saint Weapons, hindi pa rin niya ito ipagkakanulo. Gayunpaman. Junior Brother Alvin, ikaw ba talaga ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion? Same time na tanong ni Gory habang ang ngiti sa kanyang mukha ay napawi habang nakatingin siya kay Alvin. Oo. Tumanggaw si Alvin ng may katiyakan. 1822. Junior Brother Alvin, dahil ikaw ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion, bakit ka nagbalat kayo bilang Mon para sumali sa Rising Sky Ranking Battle para iligtas si Sister Nympha mula sa sitwasyong iyon? Sa iyong status, hanggat sinasabi mo ang salita, ang Rising Sky Mansion ay hindi maglalakas loob na labanan ka. Matapos malaman na si Alvin ay ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion, natarante si Gory sa maraming bagay. Marami nang sinabi sa kanya si Alvin dati. Sa kanyang opinyon, sa katayuan ni Alvin, kailangan lang niyang sabihin ang salita, at ang Rising Sky Mansion ay hindi maglalakas loob na labanan ito. Ang Rising Sky Mansion ay hindi man lang nangahas na sakta ng Young Mansion Masters mula sa mga pangkalahatang parang third-rate na puwersa, lalo pa ang isang top quasi-third-rate na puwersa tulad ng Azure Cloud Mansion. Bukod dito, dahil ikaw ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, bakit ka sasali sa Mystical Sky Mansion? Mayroon kang mas magandang cultivation resources pabalik sa Azure Cloud Mansion. Naguguluhan si Gory. Senior Brother Gory, normal na nasa iyo ang lahat ng mga tanong na ito. Kailangan kong sabihin sa iyo na hindi ko alam na ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay ang aking ama bago ngayon.
Natural lang sa akin na hindi malaman na ako ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion. Dahil sa mga pangyayaring ito, natural, kailangan kong gawin ang lahat ng mag-isa. Napabuntong hininga si Alvin. Paano ito posible? Nagulat si Gory nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nang maalala niya ang reaksyon ni Alvin sa pangalan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, hindi niya akalain na nagsisinungaling si Alvin. Junior Brother Alvin, hindi pa nabanggit ng iyong ama na siya ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta siya sa Mortal Continent at dinala ang napakaraming miyembro ng pamilya pabalik sa Azure Cloud Mansion, bakit hindi kanya isinama? Naguguluhan si Gory. Ang intensyon ng aking ama na iwan ako sa Mortal Continent ay sanayin ako. Gayunpaman, nag-iwan siya ng mga pahiwatig na magdadala sa akin sa Dow Marshall Saintland at sa Azure Cloud Mansion kapag sapat na ang aking lakas upang tumayo sa tuktok ng Mortal Continent. Sa kasamaang palad dahil sa sarili kong kasalanan, nasira ko ang mga pahiwatig na iniwan niya sa akin. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maisip niya ang nasira na voice transmission jade slip sa loob ng exquisite jade box. Anong twist ng tadhana? Sa wakas ay naunawaan ni Gory ang lahat pagkatapos makinig sa paliwanag ni Alvin. Nakikita ko. Gayunpaman, ito ay isang mapalad na twist ng mga kaganapan. Kung si Junior Brother Alvin ay nagpunta sa Azure Cloud Mansion sa sandaling dumating ka sa Dow Marshall Saintland, baka wala tayong pagkakataong magkita. Oo. Tumango si Alvin, nakaramdam ng pag-iisip. Junior Brother Alvin, dahil alam mong tiyak na si Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ang iyong ama, balak mo bang hanapin siya? Tanong ni Gory. Siyempre naman. Matibay na tumango si Alvin. Ang pinakamalaking hiling ko ay muling makasama ang aking pamilya bago ako umalis patungo sa Upper Province ng Dow Marshall Saintland. Ngayong mayroon na akong impormasyon tungkol sa kanila, natural na hahanapin ko sila. Matapos malaman na ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, hiniling ni Alvin higit sa lahat na mapalago niya ang isang pares ng mga pakpak upang makakalipad siya sa Azure Cloud Mansion ng mas mabilis hanggat kaya niya. Hindi lang mga magulang niya ang nandoon, pati ang nobya at anak niya. Nagbibilang ng mga araw. Ang anak ko kay Little Megan ay dapat ilang taon na ngayon. Hindi sinasadyang naging maamo ang mga mata ni Alvin nang maisip niya si Megan at ang kanilang anak. Nang makita ni Gory si Alvin na nakatayo pa rin na may ngiti sa kanyang mukha, alam niyang iniisip ni Alvin ang tahanan na matagal na niyang nilisan. Hindi siya inistorbo ni Gory dahil sa tingin niya ay isang krimen na gawin iyon. Tulad ng hinulaan ni Alvin, hindi nagtagal pagkatapos umalis ang ilang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan, kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ni Gory sa Divine Saint Stage sa Mystical Sky Mansion at nagdulot ng kaguluhan. Ang madilim na kapaligiran dahil sa hitsura ng devouring dark devil technique ay nawala na rin. Nakapasok na si Senior Brother Gory sa Divine Saint Stage. Karapat-dapat siyang maging anak ng Panginoong tagapangalaga. Parang ama, parang anak. Natatakot ako kahit na ang Lord Mansion Master ay hindi kasing bata ni Senior Brother Gory nang siya ay pumasok sa Divine Saint Stage. Kung si Senior Brother Gory ang magiging susunod na Mansion Master ng ating Mystical Sky Mansion, ang ating Mystical Sky Mansion ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataon na maging kasing lakas ng mga puwersa tulad ng Azure Cloud Mansion at Mountain Shade Black Market. Nakakalungkot na sinabi niya noon na aalis siya sa Upper Province ng Dow Marshall Saintland kapag nakalusot na siya sa Divine Saint Stage. Una, si Alvin. Ngayon ay si Gory. Pareho silang mga powerhouse na may kakayahang manguna sa Mystical Sky Mansion sa mas mataas na lugar. Sa kasamaang palad, pareho silang interesadong pumunta sa Upper Province ng Dow Marshall Saintland. Habang lumalaganap ang balita tungkol sa tagumpay ni Gory sa Divine Saint Stage, lahat ng elder at disipulo ng Mystical Sky Mansion ay parehong namangha at nasaroon ng loob dahil alam nilang kapag nakalusot na si Gory sa Divine Saint Stage, hindi na siya magtatagal sa Mystical Sky Mansion. Nakalusot na naman si Gory. Sa main mansion ng Mystical Sky Mansion, narinig din ni Vice Mansion Master Delmar ang balita. Kasabay nito, ang ilan sa mga komento na nagsasabing hindi siya kasing talino ni Gory ay nagsimula na ring kumalat sa Mystical Sky Mansion.
Parehong siya at si Gory ay mga anak ng dalawang guardians ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, noong siya ay nasa edad ni Gory, isa lamang siyang Mastery Eminent Saint Stage Martial Cultivator. Ang pinakamasamang bagay na maaaring gawin ng isa ay ang gumawa ng paghahambing. Ang kanyang likas na talento ay hindi masyadong masama. Gayunpaman, kumpara kay Gory, bigla itong tila walang silbi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanilang mga ama ay mga tagapangalaga. Talagang pinahiya niya ang kanyang ama sa pagkakataong ito. Ama. Nakaramdam ng pagkadismaya si Delmar sa mga komentong umiikot sa Mystical Sky Mansion nang may tumunog na pamilyar na boses. Agad na nagbago ang ekspresyon niya nang marinig ang boses na iyon. Ang kaninang madilim niyang ekspresyon ay nagliwanag na parang araw. Ang lahat ng ito ay dahil nakilala niya ang may-ari ng boses. Ito ay ang kanyang anak, si Geoff, na nawala ng halos 2 taon. Hindi niya nakita ang kanyang anak mula noong death duel sa pagitan nina Alvin at Kevin sa Hall of Death ng Heaven Palace. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil ang soul pearl ng kanyang anak ay buo. Nang pumasok si Geoff, sinasadya ni Delmar ang galit na ekspresyon at sinaway siya, "Humph. Saan ka nagpunta ng halos 2 taon? Akala ko nakalimutan mo na may ama ka." Tila mahigpit siya, ngunit sa masusing pagsusuri, makikita sa lalim ng kanyang mga mata ang pagkagulat sa pagbabalik ng kanyang anak. "Ama, nalungkot ako nang makita ko kung gaano kalakas si Alvin. Kaya't umalis ako sa Mystical Sky Mansion para sa pagbabago ng tanawin. Gayunpaman, umani ako ng ilang benepisyo habang nasa labas ako," nakangiting sabi ni Geoff. "Anihin ang ilang mga benepisyo? Humph. Nakipaghalo ka na naman ba sa maling karamihan?" Ngumisi si Delmar habang pinanatili niya ang kanyang galit na ekspresyon. "Ama, wala akong nakilala sa paglalakbay na ito. Gayunpaman, natuklasan ko ang isang lugar sa silangang bahagi ng Lower Province na tila isang lugar na naiwan ng isang powerhouse na tila nalampasan ang Quintessential Saint Stage." Tila nasasabik si Geoff nang magsalita siya. Isang lugar na naiwan ng isang powerhouse na tila nalampasan ang Quintessential Saint Stage. Matapos marinig ang mga salita ni Geoff, hindi na napigilan ni Delmar ang kanyang galit na ekspresyon. Nagtatakang tanong niya, sigurado ka bang ito ay isang lugar na naiwan ng isang powerhouse na tila nalampasan ang Quintessential Saint Stage? Oo. Tumango si Geoff at binigkas ang script na inihanda niya sa kanyang isipan. Ayon sa mensaheng iniwan ng powerhouse, siya ay isang taong nalampasan ang Quintessential Saint Stage. Bukod dito, ang Dao Martial Saintland ay hindi pa nahahati sa dalawa noong siya ay nabubuhay pa. Bumilis ang hininga ni Delmar nang marinig niya ang mga salita ni Geoff. Ang panahon bago ang Dao Martial Saintland ay nahahati sa Upper at Lower Province ay ang Prehistoric Era. Ang mga labi na naiwan ng mga powerhouse mula sa panahong iyon ay kilala bilang Prehistoric Relics. Sa kasaysayan ng Lower Province ng Dao Martial Saintland, maraming alamat tungkol sa Prehistoric Relics. Ang lahat ng nakakuha ng Prehistoric Relics ay naging top-rated powerhouses sa Lower Province ng Dao Martial Saintland. Kahit nakapunta na sila sa Upper Province, nagawa pa rin nilang umunlad. Sa sandaling ito, nalaman niyang ang kanyang anak ay nakatagpo ng Prehistoric Relic. Kadalasan, magkakaroon ng inheritance mula sa isang powerhouse sa Prehistoric Relic na naiwan niya. May inheritance ba sa Prehistoric Relic na nakita mo? Tanong ni Delmar habang bumibilis ang paghinga. Oo. Tumango si Geoff nang matapos magsalita si Delmar. Ang mana sa loob ng Prehistoric Relic ay pag-aari ko na ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Delmar. Ang kanyang anak ay nakakuha ng mana sa isang Prehistoric Relic. Kasabay nito, bumantong hininga si Geoff at nagpatuloy sa pagsasabing, sa kasamaang palad, ang Prehistoric Relic ay nabasag pagkatapos kong makuha ang mana. Noong una, gusto ko ibalik ito para sa inyo ni Lolo upang makita kung pareho kayong makakakuha ng mana. Gayunpaman, imposible na ngayon. Batang tanga. Si Delmar ay, natural, natuwa nang marinig niya ang mga salitang anak ni Geoff. Ang pamana sa Prehistoric Relic ay kadalasang maipapasa lamang sa isang tao. Napakahalaga nito. Magiging masaya lang kami ni Lolo dahil alam mong nakakuha ka ng mana. Anong uri ng mana ang nakuha mo? Tanong ulit ni Delmar.
Ito ay pamana ng Devil Cultivator. Mas tumpak pamana ng Devil Beast, sagot ni Joff. Devil Beast. Sa Dao Martial Saint Land, bukod sa mga tao, maaari ding linangin ni Saint Beast ang Devil Dao. Ang mga taong nag-cultivate sa Devil Dao ay kilala bilang Devil Cultivators habang ang Saint Beast na nag-cultivate sa Devil Dao ay kilala bilang Devil Beasts. Pamana ng isang Devil Beast. Muling nagliwanag ang mga mata ni Delmar. Ang mga mana ng Devil Cultivators ay kadalasang mas mataas kumpara sa lahat ng inheritance sa prehistoric relics. Anong mga pagbabago ang naranasan mo simula noon? Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, isang malawak at malamig na aura ang lumabas sa katawan ni Joff. Ang temperatura ng silid ay tila bumaba rin ng husto. The Divine Saint Stage. Si Delmar na nakadama ng aura ay nagulat. Baka sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat at pagkamangha. Bagamat alam niyang ang isang mana mula sa isang prehistoric Devil Beast ay hindi simple, hindi niya akalain na ito ay magiging napakahimala. Ginawa nito ang isang intermediate refined saint stage na martial cultivator na nilaktawan ng eminent saint stage at nakapasok sa divine saint stage ng isang beses sa loob lamang ng wala pang 2 taon. Kahit sa pinakamabangis na panaginip ni Delmar, hindi niya maiisip na nagsisinungaling sa kanya ang kanyang anak. Anong pamana mula sa prehistoric Devil Beast? Lahat ng iyon ay peke. Ang totoo ay nilinang niya ang Devouring Dark Devil Technique. 1823. Naghanda na si Joff para makapagbigay ng dahilan para sa pagtaas ng kanyang cultivation base habang pabalik siya sa Mystical Sky Mansion mula sa mga malalayong lugar sa kanlurang bahagi ng lower province ng Dao Martial Saint Land. Sasabihin niyang nakakuha siya ng mana mula sa prehistoric Devil Beast. Magbibigay din iyon ng magandang cover para sa kanyang conversion sa Devil Cultivator. Walang sino man ang maghahinala na nakapasok lang siya sa Early Divine Saint Stage mula sa Refined Saint Stage sa loob ng 2 taon dahil sa Devouring Dark Devil Technique. Anak ko, Joff, kailan mo nakuha ang mana? Biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Delmar. Narinig na niya ang tungkol sa mga mana mula sa prehistoric relics mula pa noong unang panahon. Bukod dito, ang mga talaan ng Mystical Sky Mansion ay nagtala rin ng mga pagbabago pagkatapos makakuha ng mana. Gayunpaman, wala sa mga kilalang pagbabago ang kasing drastic ng pagbabago ng kanyang anak. Ang kanyang anak, si Joff, ay napunta mula sa isang Refined Saint Stage Cultivator tungo sa isang Early Divine Saint Stage Cultivator sa loob ng 2 taon. Nakita ko ang prehistoric relic na naglalaman ng inheritance mga 1 buwan pagkatapos kong umalis sa Mystical Sky Mansion. Sa palagay mo ba ay mabilis na tumaas ang aking cultivation base, Ama? Tinanong ni Joff ang kanyang ama pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang engkwentro. Oo. Tumango si Delmar. Ang iyong kasalukuyang bilis ng cultivation ay maihahambing sa mga Devil Cultivator na naglilinang ng Devouring Dark Devil Technique. Ang pamamaraan ng madilim na devil. Bagamat bahagyang hindi komportable si Joff nang marinig niya ang mga salita ni Delmar, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Ang taong nakatayo sa harap niya ay maaaring ang kanyang ama, ngunit hindi nang ahas si Joff na sabihin sa kanyang ama na nilinang niya ang Devouring Dark Devil Technique. Sigurado siyang kapag nalaman ito ng kanyang ama, pipilitin niyang sirain ang kanyang cultivation dahil ang mga taong nag-cultivate ng Devouring Dark Devil Technique ay hinahamak at itinatakwil sa upper at lower province ng Dao Martial Saint Land. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Dalton Clan, kapwa hindi siya papayagan ng kanyang ama at lolo na makipagsapalaran kahit ano pa ang mangyari. Biglang tinitigan ni Delmar si Joff sa kahangahangang paraan at sinabing, "Joff, anak ko." Naging balisa si Joff nang makita niya ang titig ng kanyang ama. Naghihinalo ba si ama sa aking mga kasinungalingan tungkol sa mana ng Devil Beast? Alam ba niyang nilinang ko ang Devouring Dark Devil Technique? Nakonsensya pa rin si Joff pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, gumaan ang pakiramdam niya nang marinig niya ang susunod na sinabi ni Delmar. Tila hindi pinaghihinalaan ng kanyang ama na linang niya ang Devouring Dark Devil Technique. Ang teknik na minana mo mula sa prehistoric Devil Beast ay nagtaas ng iyong cultivation base ng napakabilis. Sabihin mo sa akin ng totoo, anak ko. Gumagamit ka ba ng mga shortcut? Ang pamamaraan ba ay katulad sa Devouring Dark Devil Technique?
Same time na tanong ni Delmar bago niya sinabi, kung ganoon nga, sana ay sirain mo ang devil cultivation method na minana mo sa prehistoric devil beast. Ikaw ang nag-iisang anak ko at nag-iisang tagapagmana ng Dalton clan, hindi ka pinapayagang kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Gaman ang pakiramdam ni Joff na hindi niya ibinunyag ang katotohanan sa kanyang ama matapos makinig sa kanyang mga salita. Gayunpaman, nagbigay pa rin ng lip service si Joff sa kanyang ama. Relax, father. Bagamat medyo malupit ang teknik na minana ko mula sa prehistoric devil beast, ngunit ito ay para lamang sa mga mabangis na hayop, hindi sa mga tao. Kung mas maraming mabangis na hayop ang aking pinapatay, at mas marami ang kanilang mga puso na nakukuha ko, mas magiging mabilis ang bilis ng aking paglilinang. Sige, kung ganoon. Nakahinga ng maluwag si Delmar matapos niyang marinig ang mga salita ni Joff. Ama, nasaan si Lolo? Binalak ni Joff na hanapin ang kanyang lolo, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Ang iyong lolo at guardian go ay umalis sa Mystical Sky Mansion upang hanapin si Louis Brooks sa kanluran, sabi ni Delmar. Palace Master Brooks. Bakit bigla na naman nila siyang hinahanap? Tanong ni Joff, na nagkukunwaring nagulat. Ang Devouring Dark Devil technique na nilinang ni JC ay malamang na nahulog sa mga kamay ni Louis, at tiyak na sinimulan na niya itong linangin. Maraming tao ang namatay sa mga liblib na lugar sa kanluran. Maraming bangkay ng mga kabataang babae ang ginawang mga tuyong bangkay pagkatapos na masipsip ang kanilang vital energy at dugo, sabi ni Delmar. Sa Lower Province. Kasama ang iba pang parang third-rate na puwersa, nagpadala kami ng mga powerhouse para hanapin siya ay nag-aalala ang lahat na magiging katulad siya ng Devil Cultivator sa nakaraan kung patuloy niyang linangin ang Devouring Dark Devil technique. Mataimtim ang ekspresyon ni Delmar habang patuloy niyang sinasabi, gayunpaman, ang iyong lolo at ang iba ay mahihirapang hanapin si Louis kung balak niyang magtago. Nagsimula na si Palace Master Brooks na linangin ang Devouring Dark Devil technique. Si Joff ay patuloy na nagkunwaring nagulat habang sinabi niya, mukhang paghihiganti na lang ang natitira sa kanyang isipan ngayon. Hindi tiyak kung si Balzar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, ay magiging katapat ni Palace Master Brooks sa hinaharap. Kung si Louis ay nagtago ng mabuti at hindi nagpakilala bago niya itinaas ang kanyang cultivation base, ang pagpatay kay Balzar ay magiging kasing dali ng pumatay ng manok sa loob lamang ng ilang taon. Sinabi ni Delmar nang may katiyakan, kung tutuusin, nililinang niya ang Devouring Dark Devil technique. Hindi maitago ni Delmar ang kanyang paghanga sa Devouring Dark Devil technique habang nagsasalita siya. Gayunpaman, ang kanyang takot ay katumbas ng kanyang paghanga sa pamamaraan. Pagkalipas ng ilang araw, isang chismis ang kumalat kay Delmar at sa kanyang anak. Plano ni Alvin na iwan mag-isa ang Mystical Sky Mansion. Ama, totoo ba ang chismis na ito? Excited na tanong ni Joff habang nakatingin kay Delmar. Oo. Tumanggaw si Delmar. Bagaman hindi tiyak kung saan ang kanyang destinasyon, tiyak na aalis siya sa Mystical Sky Mansion. Narinig ito ng isang disipulo mula sa Dalton clan nang kausap niya si Felina. Mabuti. Mabuti. Tumawa si Joff habang kumikinang ang kanyang mga mata. Natuwa siya matapos malaman na iiwan ni Alvin ang Mystical Sky Mansion ng mag-isa. Siya ay sumuko sa nakaraan dahil hindi siya kalaban ni Alvin. Gayunpaman, hindi na siya ang dating mahina. Sa kanyang Divine Saint Stage Cultivation Base, siya ay kasing lakas ni Gory, ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Rankang. Sa kanyang opinyon, magiging madali para sa kanya na patayin si Alvin gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, kamakailan, si Gory ay madalas na nakikipag-ugnayan sa ilang Vice Mansion Masters at ilang Elder na malapit sa kanyang ama. Mukhang balak niyang subaybayan ang lahat ng mga cultivator ng Divine Saint Stage mula sa Dalton clan at pigilan silang umalis sa Mystical Sky Mansion. Sinabi ni Delmar sa kanyang mahinang boses, hindi ko inaasahan na makumbinsi ni Alvin si Gory na gamitin ang mga koneksyon ng kanyang ama sa napakaikling panahon. Plano ni Gory na bantayan ang lahat ng mga cultivator ng Divine Saint Stage mula sa aming angkan upang pigilan silang salakayin si Alvin pagkatapos niyang umalis sa Mystical Sky Mansion. Subaybayan ang lahat ng mga cultivator ng Divine Saint Stage mula sa aming angkan.
Ipinikit ni Joff ang kanyang mga mata, malalim na nag-iisip, pagkatapos niyang marinig ang mga salita ng kanyang ama. Kasunod nito, tinanong niya, "Ama, kasama ka ba dyan?" "Oo," tumango si Delmar at same time na sinabi, ang mga aksyon ni Alvin ay nagpapatunay na siya ay lumakas sa nakalipas na 2 taon. Siya ay malamang na isang Divine Saint Stage Cultivator ngayon. Sa kasamaang palad, ang iyong lolo ay wala sa tabi niya dahil siya ay may napakaraming Divine Saint Stage Cultivator na hindi masusubaybayan ng mga kaibigan ni Gerald. Pagkatapos kumilos ni Gory, nahihirapan ang mga cultivator ng Divine Saint Stage mula sa aming angkan na umalis sa Mystical Sky Mansion, pati na ang pagpatay kay Alvin, sabi ni Delmar habang ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. "Ama, ikaw lang ang sinabihan ko tungkol sa aking tagumpay sa Divine Saint Stage. Nasabi mo ba ito kahit kanino?" Tanong ni Joff na kumikinang sa kanyang mga mata. "Hindi," sagot ni Delmar habang umiiling. Maya-maya, lumiwanag ang kanyang mga mata nang makuha niya ang kahulugan ng mga salita ni Joff. Nakangiting sabi niya, "Anak, paano kita nakalimutan? Isa ka na ngayong early Divine Saint Stage Cultivator. Madali para sa iyo na patayin si Alvin. Sa wakas ay naalala mo na ako, Ama," natatawang sabi ni Joff. Hinding-hindi ito makikita ni Gory kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. Para kang wildcard na walang inaasahan. Bukod sa mga utos lang sa lolo mo, sinusubaybayan ni Gory ang lahat ng mga cultivator ng Divine Saint Stage mula sa aming angkan bukod sa iyo. Lalong nagliwanag ang ngiti sa mukha ni Delmar. Marahil, sa mga mata ni Gory, isa pa rin akong walang kwentang refined Saint Stage Martial Cultivator, sabi ni Joff na nakangisi. Hindi ba't mas mabuti pa ito? Hindi mo lang siya magagawang linlangan, kundi mahuhuli mo rin si Alvin ng biglaan. Anak ko, sa iyo na lang si Alvin sa pagkakataong ito. Noon pa man ay gusto mo na siyang personal na patayin para ipaghiganti ang iyong sarili, tama? Sabi ni Delmar. Relax, Ama. Sisiguraduhin kong mamamatay si Alvin sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Joff habang kumikislap ang kanyang mga mata. May tiwala ako sa iyo. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita. Tumango si Delmar. Pagkalipas ng ilang araw, 3 figure ang nakatayo sa gilid ng ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Sa isang tabi ay isang gwapong binata habang nakatayo sa kabilang gilid ang isang matipunong binata at isang magandang dalaga. Si Alvin ang nauna habang ang huli ay sina Gory at Felina. Sigurado ka bang gusto mong umalis mag-isa? Nag-aalalang sinabi ni Felina, ang mga taong iyon mula sa angkan ng Dalton ay hindi dapat ipagwalang bahala. Natatakot ako na sisimulan kanilang habulin sa sandaling umalis ka sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Dahil hindi ka nila mapapatay sa ari-arian, sigurado akong hindi sila magdadalawang isip na patayin ka kapag umalis ka. Relax. Si Senior Brother Gory ay nagayos para sa akin, natatawang sabi ni Alvin. Oo, Junior Brother Alvin. Lahat ng Divine Saint Stage Cultivator na nasa ilalim ng utos ni Delmar ay hindi makakaalis sa Mystical Sky Mansion sa loob ng 3 araw pagkatapos ng iyong pag-alis. Kumpiyansa na sabi ni Gory. Noong una, binalak niyang umalis kasama si Alvin sa Asher Cloud Mansion bago pumunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, ang kanyang plano ay tinanggihan ni Alvin. Naramdaman ni Alvin na dapat ipaalam ni Gory ang kanyang ama, si Gerald, bago umalis sa Mystical Sky Mansion. Higit pa rito, binalak ni Alvin na manatili sa Asher Cloud Mansion ng ilang oras bago pumunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa oras na iyon, kapag bumalik si Gerald, ipapaalam ni Gory sa kanyang ama ang kanyang balak na pumunta sa Upper Province bago makipagkita kay Alvin sa Asher Cloud Mansion. 1824. Ang mga mula sa Dalton clan na nasa Divine Saint Stage o mas mataas ay hindi dapat mag-isip na umalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Hindi nagduda si Felina sa mga salita ni Gory. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ni Guardian Gerald. Maaari siyang humingi ng tulong mula sa maraming powerhouse para tulungan siya sa pagpigil sa mga tao mula sa Dalton clan sa Divine Saint Stage o mas mataas na umalis. Ang ikinagulat niya ay binalak lamang ni Gory na pigilan ang mga nasa Divine Saint Stage o mas mataas na umalis.
Ang mga aksyon ni Gory ay nagpatunay na si Alvin ay hindi natatakot sa mga powerhouse sa ibaba ng Divine Saint stage. Kay ikaw. Nakarating ka na sa tuktok ng Refined Saint stage. Gulat na tanong ni Felina habang nakatingin kay Alvin. Nagtanong siya dahil alam na niyang espesyal ang true origin ni Alvin. Ang lakas ni Alvin sa tuktok ng Refined Saint stage ay maihahambing sa mga powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint stage. Oo. Tumango si Alvin. Ang bilis. Si Felina ay talagang nawala ng lakas. Si Alvin at ang kanyang mga cultivation base ay nasa Intermediate Refined Saint stage 2 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, nakapasok na siya sa tuktok ng Refined Saint stage habang halos hindi pa niya naabot ang Mastery Refined Saint stage. Ang kanyang aktual na cultivation base ay nasa Intermediate Refined Saint stage pa rin. Ang mga paghahambing ay ang pinakamasama. Mabilis. Tila hindi sumang-ayon si Alvin sa mga salita ni Felina. Bagamat 2 taon lamang ito sa labas ng mundo, halos 7 hanggang 8 taon na ang lumipas sa loob ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Siya ay gumugol ng 7 hanggang 8 taon at umunlad lamang mula sa Intermediate Refined Saint stage hanggang sa tuktok ng Refined Saint stage. Itinuring ni Alvin na mabagal ang pag-unlad. Naturally, hindi ito dahil sa kanyang kakulangan sa talento, nakapasok na sana siya sa Early Eminent Saint stage kung nag-cultivate siya sa kanyang karaniwang bilis. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakalusot ay dahil sa pagpigil sa kanya ni Elder Hal. Ayon kay Elder Hal, hindi na niya kailangang magmadaling pumasok sa Eminent Saint stage. Sa tuktok ng Refined Saint stage, maa-absorb niya ang lahat ng Heaven and Earth Spirit energy na gusto niya at gawin itong true origin at pagsamahin ito sa Golden Crow Wings na nakatago sa kanyang katawan para palakasin ito. Pagkatapos niyang palakasin ang mga ito ng ilang panahon, ang Golden Crow Wings ay magbabago sa pangalawang anyo. Sa hinaharap kapag gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Eminent Saint stage, ang pangalawang anyo ng Golden Crow Wings ay magiging mas mabilis kaysa sa unang anyo ng Golden Crow Wings. Ang pinakamainam na oras upang baguhin ang Golden Crow Wings mula sa unang anyo patungo sa pangalawang anyo ay sa Early Eminent Saint stage dahil ang true origin sa Early Eminent Saint stage ay hindi matatalo ang Golden Crow Wings. Mas mahirap at mas mapanganib na gawin iyon sa tuktok ng Eminent Saint stage. Sa makatuwid, ang pagpapalakas ng Golden Crowing ay kailangang gawin ng maingat. Nangangailangan ito ng dobleng pagsisikap at magbubunga lamang ng kalahati ng resulta. Si Alvin, natural, ay hindi nag-alinlangan sa mga salita ni Elder Hal. Kaya naman, nang siya ay umabot sa punto ng halos makapasok sa Early Eminent Saint stage, tiyak na itinigil niya ang kanyang cultivation. Sa sandaling ito, ang kanyang Sun True Origin ay maihahambing sa True Origin ng isang powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint stage. Hindi siya nagmamadaling makapasok sa Eminent Saint stage dahil mas mabuting palakasin ang Golden Crow Wings para bumuo ng magandang pundasyon para dito bago niya ito ibahin sa pangalawang anyo. Ayon kay Elder Hal, kung makapasok ako sa Early Eminent Saint stage at ibahin ang Golden Crow Wings sa pangalawang anyo nito, ang bilis ko kapag gumamit ng Golden Crow Wings ay maihahambing sa isang Mastery Divine Saint stage na powerhouse. Tuwang-tuwa si Alvin nang maisip niya ito. Dapat malaman ng isa na kung makapasok siya sa Early Eminent Saint stage, nang walang tulong mula sa labas, ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay magiging pantay lamang sa isang powerhouse sa Early Divine Saint stage. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang pangalawang anyo ng Golden Crow Wings, ang kanyang bilis ay maihahambing sa isang Mastery Divine Saint stage powerhouse. Nangangahulugan ito na kahit na makatagpo siya ng isang Intermediate Divine Saint stage powerhouse, hindi siya maaabutan ng kabilang partido. Ang pagpapalakas ng Golden Crow Wings ay nasa huling yugto na. Hindi magtatagal bago ito mag-transform sa pangalawang anyo nito. Sa oras na iyon, hindi ko na kailangang sugpuin ang aking cultivation base, at makakalusot ako sa Eminent Saint stage ng sabay-sabay. Tuwang-tuwa si Alvin sa kanyang sarili. Ang Golden Crow Wings ay isang divine ability na direktang itinuro sa kanya ni Elder Hal. Hindi na niya kailangang magsikap para maunawaan at malinang ito dahil binigyan siya ni Elder Hal ng kaalaman na kailangan. Ang kailangan lang niyang gawin ay baguhin ang Golden Crowing sa iba't ibang anyo nito.
Naturally, hindi masasabing hindi niya kailangang linangin ito ay ibang paraan ng paglinang ng banal na kakayahang. Si Alvin ay puno ng mga inaasahan para sa Golden Crow Wings. Talaga bang tiwala ka na lalaban sa lahat ng nasa ibaba ng stage ng Saint? Halatang nababahala pa rin si Felina tungkol sa bagay na ito. Siyempre naman. Sabi ni Alvin na may kumpiyansa na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay hindi mas mahina kaysa sa True Origin ng isang powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint stage. Bilang karagdagan sa kanyang napakalakas na katawan at lahat ng iba pang tool na maaasahan niya, natural, hindi siya natatakot sa lahat ng nasa ilalim ng Divine Saint stage. Sa katunayan, kung gagamitin niya ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, baka mapatay pa niya ang isang ordinaryong Divine Saint stage powerhouse. Umalis si Alvin sa ilalim ng maingat na mga mata ni Gory at Felina. Napaiwas na lamang ang tingin nilang dalawa nang mawala ang kanyang figure sa kanilang paningin. Senior Brother Gory, alam mo ba kung saan niya hahanapin ang kanyang pamilya? Tanong ni Felina habang nakatingin kay Gory. Ang alam lang niya ay binalak ni Alvin na muling makasama ang kanyang pamilya. Bukod doon, siya ay ganap na walang alam sa lahat ng iba pa. Hindi lang niya alam na ang aktwal na pangalan ni Alvin ay Alvin, ngunit hindi rin niya alam na ang pamilya ni Alvin ay mula sa Azure Cloud Mansion, lalo pa ang katotohanan na ang kanyang ama ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Hindi rin ako sigurado. Umiling si Gory. Hindi niya isisiwalat ang background at totoong pagkakakilanlan ng kanyang junior brother bago niya makuha ang kanyang permiso. Pagkatapos nilang maghiwalay ang dalawa, bumalik si Gory sa main mansion, at bumalik si Felina sa Heaven Palace. Samantala, ang mga elder at disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay sabik na kumilos. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng mga elder mula sa Dalton clan sa Divine Saint Stage o sa itaas na hindi sila makakaalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion dahil sila ay binabantayan at pinigilan ng sinubukan nilang umalis. Isa sa mga elder ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay tumitig sa isa pang elder ng Mystical Sky Mansion habang mabangis niyang sinabi, Omi, bakit mo hinaharangan ang daraanan ko? Ted, pinagkatiwalaan ako ng ibang tao para gawin ito. Bawal kang umalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion sa susunod na 3 araw. Kung pipilitin mong umalis, kailangan mo muna akong talunin. Mahinahong sabi ni Omi sa harap ng galit ni Ted. Kahit na si Omi ay hindi maituturing na alagad mula sa Gu clan, natanggap niya ang pabor at kabaitan ni Guardian Gerald. Palagi siyang nagpapasalamat kay Gerald. Kaya naman, nang ang anak ni Gerald, si Gory, ay humiling nito sa kanya, agad siyang sumang-ayon dito. Ikaw. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Ted dahil alam niyang hindi siya bagay kay Omi. Samantala, ang mga katulad na sitwasyon ay nagaganap sa buong ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Ang mga powerhouse na sumusubaybay sa bawat elder sa Divine Saint Stage o mas mataas mula sa Dalton clan ay mas malakas kaysa sa mga inatas ang subaybayan. Madali para sa kanila na supulan ang kabilang partido. Vice Mansion Master Dalton. Maging si Vice Mansion Master Delmar ay napatigil nang sinubukan niyang umalis. Ang taong humarang sa kanya ay ang Palace Master ng Yellow Palace, si Prescott Coulter. Palace Master Coulter, nagawa ka pang kumbansihin ni Gory na tulungan siya sa kanyang layunin. Nagdilim ang ekspresyon ni Delmar nang makita niya ang taong pumihil sa kanya ay si Prescott. Isang bakas ng hindi makapaniwala ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi sumagi sa isip niya na ang taong pipigil sa kanya sa pag-alis ay ang Palace Master ng Yellow Palace, si Prescott. Dapat malaman ng isang tao na ang 4 na Palace Master sa Mystical Sky Mansion ay neutral. Hindi sila pumanig sa Gu clan o Dalton clan. May utang akong pabor kay Guardian Gu. Simple lang ang sagot ni Prescott. Vice Mansion Master Dalton, ayaw kitang awayin. 3 araw. Hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis pagkatapos ng 3 araw. Humph! Ngumisi si Delmar at agad na tumalikod para bumalik sa kanyang tirahan. Malinaw niyang alam na imposible para sa kanya na umalis sa Mystical Sky Mansion kasama si Prescott. Gory, I bet hindi man lang sumagi sa isip mo na ang anak ko ay nasa early Divine Saint Stage na.
Sa sandaling lumingon siya, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya ay tinutuya niya si Gory dahil sa pagiging walang muwang, iniisip na magiging maayos ang lahat dahil lamang sa nagawa niyang pigilan ang mga kilalang powerhouse sa Divine Saint Stage o sa itaas mula sa Dalton Clan. Sinong mag-aakalang may pakulo pa sila? Sa kasalukuyan, dapat ay umalis na si Geoff sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion at naabutan si Alvin. Nang maisip ito ni Delmar, nagningning ang kanyang mga mata. Alvin. Tapos na ang iyong magagandang araw. Tulad ng hinula ni Delmar, hindi sumagi sa isipan ni Gory na si Geoff na nasa Intermediate Refined Saint Stage lamang halos 2 taon na ang nakakaraan ay nagawang makapasok sa Divine Saint Stage sa wala pang 2 taon. Kung alam niya ang tungkol dito, personal niyang sinusubaybayan si Geoff. Dahil walang nakakaalam na si Geoff ay isang Divine Saint Stage powerhouse, nagawa niyang umalis sa Mystical Sky Mansion nang walang anumang sagabal. Dati, maraming sikat na disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan sa Mystical Sky rank ang nasumunod kay Alvin. Nagtitiwala sila sa kanilang lakas dahil sila ay mga powerhouse sa itaas ng Intermediate Eminent Saint Stage. Halos 2 taon na ang nakalipas, sa Hall of Death ng Heaven Palace, pinatay ni Alvin si Kevin na ipinakita ang kanyang lakas sa Intermediate Eminent Saint Stage. Ang insidenteng iyon ay naging dahilan upang balewalain ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na nasa ibaba ng Intermediate Eminent Saint Stage ang ideya na sundan siya. Anong biro? Ang isang powerhouse sa Intermediate Eminent Saint Stage ay hindi isang taong katapat nila. Si Don, na ika-5 ranggo sa Mystical Sky rank ay kabilang sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na sumunod kay Alvin. Siya ang tinuruan ni Gory ng leksyon ilang araw na ang nakalipas nang hinanap ni Gory si Alvin. Si Don ay nakalusot sa tuktok ng Eminent Saint Stage hindi pa katagal kaya siya ay malakas. 1825. Alvin. Nanguna si Don at siya ang unang nakahabol kay Alvin. Hinaranggan niya ang landas ni Alvin. Nang umalis si Alvin sa Mystical Sky Mansion, natuklasan niyang maraming tao ang sumusunod sa kanya. Kung bumiyahe siya sa kanyang buong bilis, natural, magagawa niyang kalugan ang mga ito. Gayunpaman, hindi nilayon ni Alvin na gawin iyon. Alam niyang balak siyang patayin ng mga taong bumubuntot sa kanya. Dahil iyon ang kaso, tutulungan niya sila at bigyan ng pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit sinadya niyang maghinay-hinay pagkatapos umalis sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Ang mga tao sa Divine Stage o mas mataas mula sa Dalton Clan ay pinigilan ng mga tao ni Gory na may koneksyon siya. Sa makatuwid, hindi siya partikular na nag-aalala tungkol sa pagtugon sa anumang mahirap na karakter. Kilala kita. Ikaw si Don, di ba? Ika-5 kang ranggo sa Mystical Sky rank. Nakalimutan mo na ba ang leksyong itinuro sa iyo noon? Hindi sapat ang sakit. Nakilala ni Alvin si Don sa sandaling lumitaw siya upang hamarang sa kanyang dinadaanan. Ilang araw na ang nakalipas, sa kanyang harapan, ipinadala ni Gory ang lahat ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na lumilipad, kasama si Don. Hinayaan lang sila ni Gory dahil hindi mapakali si Alvin na ituloy ang bagay na iyon. Hindi inaasahan ni Alvin na darating si Don para pigilan siya pagkatapos ng insidente ilang araw na ang nakalipas. Halatang hindi niya isinasapuso ang aral na iyon. Alvin, bakit ang sanggit mo? Wala si Gory sa tabi mo ngayon. Nang tuyain siya ni Alvin, naalala ni Don kung paano niya napahiya ang sarili sa harap ni Gory ilang araw na ang nakalipas. Namula agad ang mukha niya dahil sa galit. Ano? Sa tingin mo kaya mong gawin ang gusto mo dahil wala si Senior Brother Gory sa tabi ko? Lalong lumalim ang panunuya sa mukha ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi na napigilan ni Don ang kanyang sarili nang makita niya ang paghamak sa mga mata ni Alvin. Galit siyang sumigaw habang kumikilos siya sa bilis ng kidlat, umaakyat patungo kay Alvin. Boom! 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 Ang mga galaw ni Don ay parang bagyo. Ang tunog ng mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kanyang gising. Ang hangin ay nagsimulang gumalaw habang siya ay gumagalaw.
Ang mga alon sa hangin ay naging isang bog zone ng malakas na hangin, na naging sanhi ng pag-alis ng mga damit ng ilan sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Let's go! Hindi natin hahayaan si Don na makuha ang kredito sa pagpatay kay Alvin. Patayin si Alvin. Ang sino mang pumatay sa kanya ay magiging ampon ng Lord Guardian at magkakaroon ng parehong katayuan bilang Vice Mansion Master Delmar. Patayin. Nang makita ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na kararating pa lang na nagsimula ng umatake si Don, kapansin-pansing nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kasunod nito, nagsilabasan silang lahat na nagdulot ng kaguluhan. Para silang nag-aalala na wala silang maiiwan kung sila ay masyadong mabagal. Naturally, mayroon ding ilang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na naiwan o mabagal kumilos. Ang mga disipulong ito ay kadalasang mayroong mga cultivation base na mas mababa kaysa sa Intermediate Eminent Saint stage. Bago pa man nila maabyutin ang iba, bigla silang napatigil at napatitig sa eksenang nasa harapan nila ng nanlalaki ang mga mata. Parang nagyelo ang kanilang mga katawan, hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Walang iba kundi isang pulutong ng mga walang kwentang tao. Malamig na sabi ni Alvin habang nakatayo siya sa malapit. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malawak na nakasisilaw at nakakabulag na True Origin ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay kasing liwanag ng araw. Sa isang kisap lang ng mata, naging higit sa 100 sinag ng espada, lumilipad sa lahat ng direksyon at walang habas na umaatake. Bukod kay Don na muntik ng tumakas, ang grupo ng mga alagad ng Mastery Eminent Saint Stage Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay hindi nakaiwas sa mga sinag ng espada. Ang kanilang mga katawan ay tinusok ng mga sinag ng gintong espada. Napakaraming butas ng katawan nila na para itong bahay pukyutan. Nakarating na rin siya sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Bagamat nagawa ni Don na iwasan ang pag-atake ni Alvin, naramdaman niyang nagsimulang bumangon ang takot sa kanyang puso habang ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Bagamat si Don ay nakarating lamang sa tuktok ng Eminent Saint Stage hindi pa katagal, malinaw niyang naramdaman na ang tunay na pinagmulan ni Alvin ay katulad ng sa kanya. Ang kanyang tunay na pinagmulan ay nasa tuktok din ng Eminent Saint Stage. Bagamat pareho silang True Origin sa tuktok ng Eminent Saint Stage, ang bilis at kontrol ni Alvin sa kanyang True Origin ay hindi isang bagay na makakalaban niya. Bukod dito, ang daan-daang sword ray na lumilipad sa paligid ay tila napakagulo, ngunit ito ay isang napakalakas na taktika ng espada. Ang martial tactics na pinagkadalubhasaan ni Don ay hindi gaanong kalakas. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ni Don kahit na pareho silang nasa tuktok ng Eminent Saint Stage, malayo siya sa pagiging maihahambing kay Alvin. Sa lakas ni Alvin, maituturing siyang pinakamalakas na tao sa tuktok ng Eminent Saint Stage sa buong lower province ng Dao Martial Saint Land. Ito. Sa di kalayuan, ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na mabagal o nanatili sa likod ay namutla dahil sa ulat na natanggap nila. Sa sandaling ito, nadama nila na maswerte sila. Mapalad na hindi sila nakalusot sa Mastery Eminent Saint Stage. Kung hindi, haantong din sila tulad ng mga nauna sa kanila. Boom! 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 Nang bumagsak sa lupa ang mga bangkay ng Mastery Eminent Saint Stage Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan, ang natitirang Mystical Sky Mansion ng mga disipulo mula sa Dalton clan ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan. Napuno ng takot ang kanilang mga mata nang muli silang tumingin kay Alvin. Kasama dito si Don. Sa kasalukuyan, nawala na kay Don ang kanyang mapagmataas na ugali. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabalisa nang tumingin siya kay Alvin. Bagamat pareho silang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage Martial, ang lakas na ipinakita ni Alvin ay naging dahilan upang tuluyan niyang iwaksi ang ideya ng pakikipaglaban kay Alvin. Alam niyang hindi siya katapat nito kahit na isa rin siyang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Ang mga martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage Martial ay nahahati sa iba't ibang klase. Kung si Alvin ay nasa 3 klase, siya ay nasa 9 na klase. Hindi niya maikumpara sa kanya ang lahat.
Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sumulyap si Alvin kay Don at binasag ang katahimikan sa pamamagitan ng unang pagsasalita, "Don, hindi mo ba sinabi na naghahanap ako ng kamatayan? Bakit ka tumigil sa pag-atake?" Nang marinig ito ni Don, naalala niya kung gaano siya ka-arrogant at agad siyang nahiya. Pakiramdam niya ay katawa-tawa siyang kumilos nang maalala niya kung paano niya naisip na papatayin niya si Alvin. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na may layuning pumatay nang makita niyang hindi sumagot si Don sa kanyang mga tanong. Nang makita ni Don ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alvin, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang sinabi niya sa isang gulat na boses, "Alvin, bulag ako dahil hindi ko alam ang aking lugar. Prituhin mo lang ito bilang umutot ako. Ipinapangako kung hindi na ako muling sasama sa iyo. Talaga. Pangako." Nang magsalita si Don, nakita niyang hindi humupa ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alvin. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang katawan at lumuhad sa hangin habang humihingi ng awa kay Alvin, "Alvin, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako sa iyo. Please." Maraming mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan ang tumingin kay Don ng masama nang makita nila kung gaano kaduwag ang kanyang mga aksyon. Natural, may ilang tao na nakakaunawa din sa mga aksyon ni Don. Nadama nila nakatanggap-tanggap na kumilos ng ganoon para manatiling buhay. Humph! Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng puot at pagkasuklam nang makita niya kung paano tila nagbagong anyo si Don sa ibang tao. Habang itinaas ni Alvin ang kanyang braso, isang nakakasilaw na gintong sinag ng espada ang bumaril sa kalangitan, patungo kay Don. Bagamat nakaluhod si Don, nanatili siyang nakabantay. Sa sandaling kumilos si Alvin, nagsimula siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, paano makakapagtanggol si Don na katatapos lang tumawid sa tuktok ng Eminent Saint Stage kamakailan at hindi man lang magkaroon ng perpektong kontrol sa kanyang true origin na magdedepensa laban sa atake ni Alvin. Ang sinag ng espada na lumipad sa kalangitan na parang nagliliyab na araw ay sumire sa pagtatangka ni Don na ipagtanggol ang sarili bago ito tumusok sa kanyang katawan nang hindi man lang bumagal. Ang tunog ng sinag ng espada na tumutusok sa katawan ni Don ay maririnig habang umaagos ang dugo. "Ikaw." Nanginginig ang katawan ni Don habang sumusuka siya ng maraming dugo. Ang kanyang mukha ay mapatla habang sinusubukan niyang itaas ang kanyang nanginginig na kamay para ituro si Alvin. Gayunpaman, namatay siya bago pa man niya maituwid ang kanyang mga braso. Maging si Don na nasa tuktok ng Eminent Saint Stage ay namatay. Ang mga ekspresyon ng natitirang Mystical Sky Mansion ng mga disipulo mula sa Dalton Clan ay kapansin-pansing nagbago. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtangkang tumakas. Walang gustong maging una dahil ito ay magiging lubhang kapansin-pansin. Walang alinlangan na ang pagiging kapansin-pansin sa sandaling ito ay magreresulta lamang sa kamatayan. Lahat sila ay hindi mga baguhan, natural, naiintindihan nila ito ng husto. Nababalisa silang nakatingin kay Alvin, naghihintay na kumilos siya, habang kinokolekta niya ang kanyang mga trepeyo ng digmaan. Gayunpaman, sinulyapan lang niya ang mga ito nang walang pakialam bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nang makita ng isa sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan, na pinagpawisan ng malamig dahil sa takot, ang figure ni Alvin na papalayo ng palayo, mamulong siya, aalis siya ng ganito. Ang isa pang disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na may maputlang mukha ay nagtanong bilang ganti, "Ano kung gayon? Umaasa ka ba na manatili siya at papatayin tayo? Mapalad kami sa aming cultivation base at mababa ang bilis. Kung hindi, kami ay nakahandusay din sa lupa tulad nila." Natatakot na sabi ng isa pang alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan habang nakatingin sa mga bangkay sa lupa. Ang iba ay nasa takot pa rin at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ginawa ito ni Alvin. Sa oras na ito, isang boses ang tumunog. Nagulat ito sa grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan. Noong una, inakala nilang bumalik na si Alvin. Gayunpaman, natuklasan nilang ito ang kanilang nakababatang kapatid nang lumingon sila upang tingnan. "May itatanong ako sa inyong lahat." Nagdilim ang ekspresyon ni Geoff nang makita niya ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na hindi sumagot sa kanyang tanong.
Nang dumating si Geoff, nakita niya ang mga bangkay sa buong lugar. Ang mga bangkay ay pamilyar sa lahat dahil sila ay mga tao mula sa Dalton clan. Oo, ginawa niya. Si Alvin ay isang freak. Wala pang 2 taon, mayroon na siyang lakas ng isang powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint stage. Sunod-sunod na nagsalita ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Baka sa mga boses nila ang takot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.